Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong lingkod na mayroong sasabihin tungkol sa mga dapat nating gawin pag tayo ay nagla-live at kung ano ang dapat na iwasan natin. Numero uno, kailangan maging magalang tayo sa ating mga salita. Huwag tayong magpakita na tayo ay galit. Huwag tayong magpakita na tayo ay may mga sinasambit na hindi maganda sa mga kasamahan natin na nagre-reels. Kailangan iwasan ang magmura. Ayan, yun ang unang-una dapat nating gawin. Ang sumunod ay ang mga umiiyak kasi tayo ay nasa ano tayo, nasa ere tayo. Kung makita nila na may mga umiiyak, yung mga nanonood, malulungkot din, di ba? Chain reaction. Ayan, kaya kung tayo ay masaya, masaya sila. At kapag tayo ay umiiyak o malungkot, magiging malungkot ang ating mga viewers. At saka, iwasan din natin na habang tayo nagla-live ay magulo ang ating kapaligiran. Lalo na yung may mga naririnig na mga music, tapos yung music pa copyrighted. Ay, wala ka na. Talagang wala na yung ano, kakaroon ka ng violation. Ibig sabihin, kailangan wag nating iparinig yung halimbawa, naghuhugas tayo ng mga pinggan, yung mga kalansing dyan. Hindi po pwede yan. Kailangan nasa matahimik tayong lugar pag tayo ay nagla-live. Ano pa ba yung mga ibang ano, yung mga bata na umiiyak. Yan, mga cute sila pero ang mga bata na yan, pag nasa harap tayo ng camera, lalo na yung maliliit na yan, magsisip ng attention yan at iiyak. Lalo na yung mga bata na walang mga saplot or walang mga damit na maayos. Huwag nating ipakita yan. Talagang maano tayo. At saka yun din mga walang tigil na tahol ng aso. Ibig sabihin, animal cruelty ang ano doon. Ibig sabihin, mga pet lovers din ang ating meta. Ayaw nila na mayroong mga pet na mga pets natin na parang maririnig mo ay sinasaktan. Yan, animal cruelty yon ang tawag doon. So, ano pa ba ang dapat nating ano, wag wag tayong kailangan ng kamay natin ay nakaganyan lang. Wag tayong kumpas-kumpas na parang nagtuturo o kaya mayroon tayong kaaway. Hindi rin yan pwede sa ating mga live videos. Ano pa yung mga iba? Kailangan uh, tingnan din natin yung likuran natin na walang dumadaan na nakahubad. Lalo na ngayon sa Pilipinas, mainit at saka wala kayong space. Walang ibang madadaanan yung mga asawa ninyo na nakahubad kasi mainit nga. Gawin natin pumunta na lang tayo sa isang lugar na walang makakaistorbo na dumadaan sa ating mga likuran. At saka isa pa, huwag tayong mag-live nang tayo ay nasa kama na nakahiga. Hindi po pwede yan. Kailangan maging formal ang ating mga ginagawa. Kung nakahiga tayo, umupo na lang tayo sa tabi ng kama na gaya ng ginagawa ko ngayon. So, nandito ako sa loob ng aking kwarto at nakaano sa ano, yan, nakapatong yung aking cellphone dito sa kama. Pero wag kang humiga. Hayaan na natin yung cellphone ang nakahiga or nakapatong sa kama, okay? At ang sumunod, um, wag ring magpahagip ng mga personal na mga private matters kagaya ng placard or ano ng ano ng sasakyan, plate number, at saka yung mga private matters na halimbawa, address natin, yung mga bank account natin, wag nating i-show yan, mga yan, private matters natin. Kasi dyan tayo madadali ng mga scammers
gusto lang ni Meta na tayo'y maging safe. Kaya yung mga iyan ay para sa ating mga kapakanan. Huwag ding mag mag-video na dumadaan kayo sa mga tulay na mahaba na ang ano niya ay mga bakal. Iyan ay restricted din. Kaya iwasan natin talaga yung mga ganong mga pinagbabawal. Ang mga iba pa ay yung mga matutulis na bagay. Alam na natin yun, di ba? Yung mga kutsilyo na naghihiwa ng mga niluluto natin. Kung nag slice ka rin ng cake, kahit hindi kutsilyo yan, bawal yan. Lalo na pag nakapoint sa harapan mo or sa harap ng camera yung matutulis na yan na may nakita rin ako, ginagamit nila yun, pero lihis, hindi paharap. Ibig sabihin, nag-i-incite ka ng trouble. Parang tinatakot mo yung kausap mo sa iyong live. Kaya dapat iwasan natin. Kahit na halimbawa naglilinis tayo or nagkakat ng grass, huwag nating ipakita yung ating mga cutting materials. Lahat ng mga yan, mga gunting, basta lahat ng mga matutulis na bagay na made of metals, wag nating ipakita or ipahagip sa ating mga live. Ganon din sa ating mga reels, wag nating gawing reels yung mga bagay na yon. At isa pa, yung mga pinapakita natin habang nagluluto na parang pinapadaanan natin ang mga brand na mga sangkap na ating mga niluluto. Huwag nating ipakita yan kasi paano tayo malalagyan ng ads on reels kung mayroon kang parang ipinopromote na sarili mong produkto, di ba? So, it's another no, no, no. Kaya dapat maging formal tayo. Pag tayo nagla-live, kailangan maayos ang ating mga pananamit. Hindi raw dapat at pakita yung mga cleavage or mga kung ano-ano mga ano dyan. Yung kailangan formal. Kaya isang bagay na hindi rin po pwede yung mga nakasuot tayo ng mga swimsuit. Kasi iba ang ano niyan, iba ang ano ni Meta. Parang nagpo-promote tayo ng indecent pictures or videos. Kaya kailangan maging Maria Clara tayo sa harap ng camera kahit sandali lang. Ayan. Kaya iyon ay mga tandaan natin. Karamihan ang mga salita natin, ang mga kinikilos, ang mga pinapakita natin ay talagang kaaya-ayang tignan habang tayo ay nagla-live o gumagawa ng video o gumagawa ng reels. Yan ay applicable sa mga tatlong bagay na yan. Kaya ito ang dapat talaga nating ilagay sa ating isip, sa gawa, at sa salita. Okay, di ba? So, see you sa mga reels na tama at saka mga videos na ginagawa nating tama. So, ayan, kailangan ano natin yan kasi marami na talaga sa maraming mga restriction na binibigay sa atin. Hindi rin natin maalala minsan nagagawa natin na hindi natin inaasahan na tayo ay magkakaroon ng kasalanan. Kaya maganda rin yung may mga nagpapaalala. Ngayon, kung gusto nyong ma-share at may paabot din sa mga kasambahay ninyo ang mga sinasabi kong ito ay i-post at saka i-share natin. Okay? Thank you so much and have a nice day to all of you. Thank you so much. God bless.